Good morning, ladies and gentlemen, members of the media, our friends. Welcome to our Tapatan sa Aristocrat. We're still waiting for the other guests to come. We've invited the Secretary of Labor, Secretary Rosalinda Dimapilis Baldos. We also have a confirmed guest from the International Organization for Migration, Mr. Doyle. I hope he finds his way. Our guest from Migrante met an accident on board his motorcycle earlier today, kaya hindi siya makakarating. We got the message at about 8 o'clock this morning. Ang representative ng Migrante, si Gary Martinez, so he cannot join us. Si John Leonard Monterona was tasked to go to DFA. We also invited the Department of Foreign Affairs to shed light on several issues, but we were told that the spokesman is not available, but we will reserve them for the next editions. Anyway, the Philippines is second to Mexico in numbers of migrants. Today, there are 10,455,788 Filipinos in 242 locations around the world. These Filipinos overseas sent $24 billion back home. Third to India and China, which remitted $69 and $60 billion respectively. We are ahead of $1 billion over Mexico, which sent about $23 billion back home. Yung bansang Nigeria at Egypt nakapagpadala ng tig $21 billion each. Bangladesh and Pakistan benefited with $14 billion each, while Vietnam, a war-ravaged country for decades, sent home $10 billion. And Lebanon, which was once war-torn, sent $7 billion. The International Organization for Migration and the Department of Labor released the Philippines' first country migration report, which provides everyone a clear overview of the past and current trends in what has been described as the most migratory of countries called the Philippines. Sa nakalipas pong 40 taon na nagpadala tayo ng mga manggagawa, tulad rin ng paglalagalag ng mga Hudyo sa disyerto bago nakarating sa Promised Land, marami ng mga manggagawang Pilipino ang umalis at naghanap ng trabaho. Despite the economic crisis, the numbers more than doubled in the past 10 years. 2012 po naman ang sinasabing banner year na nalampasan ang 1.8 million noong 2011, 63% of whom were all land-based workers. Ang mga magdaragat natin increased by 75% sa nakalipas na 10 taon. But the most rapid since 2008, nadagdagan po ng 100,000 magdaragat. Ang ating mga migrants ay mula 25 hanggang 44 na taong gulang. Mas maraming babae. 60% of migrants and they tend to be younger. Ang mga OFW na higit sa 40 years old, karamihan ay lalaki. Mayroon pong 1,300 recruitment agencies. Mayroon pong 95% sa mga manggagawa natin ang dumaraan sa mga ahensya sapagkat ang government-to-government arrangements ay sa pamamagitan lamang ng Pilipinas at Korea at Pilipinas at Saudi Arabia. 8 milyong Pilipino ang naging manggagawa mula noong 1970s. There is the other side of the coin here. Samantalang marami ang gumaan ng buhay dahilan sa migration, marami ring kwento tungkol sa kanilang kalagayan. Simulan natin ang ating talakayan ngayong araw kay Ginoong Ed Ruga ng Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People.
Anong na-monitor ninyong kalagayan ng ating mga manggagawang nasa ibang bansa ngayon? Magandang umaga, Melo. Sa atin, sa CBCP Migrants Commission, nakikita natin yung iba't ibang issues na kinakaharap ng mga migrant workers natin and their families. Maraming anggulong pwedeng tingnan kung ano ba talaga yung kalagayan, pero parang ang assessment, hindi pa talaga totally nakikita ano ba ang direction or magiging consistent direction ng ating government in terms of handling issues and concerns of migration, particularly on the issues of migrant workers on site and at the same time on the families dito sa Pilipinas. So parang tinitingnan natin, may mga positive and negative, pero ang tanong dito ngayon, saan dadalhin ng ating pamahalaan para to create an environment that is conducive for the migrant workers and their families. So, at sa ngayon kasi nakikita natin, ang daming problema kinakaharap ng mga manggagawa abroad. In terms of legal issues, in terms of their work condition, in terms of paano tinatanggap din ng mga employer at tinitingnan ng mga bansa yung mga manggagawa natin. Tapos ang issue pa dito, paano tinitingnan clearly yung protection of migrant workers overseas. At the same time, tinitingnan din dito ano ba yung policy directions in terms of deployment. Are we going to deploy our workers continuous, or ano ba ang plan natin for migrant workers overseas? At the same time, sa simbahan, tinitingnan din natin yung social cost of migration na tingin natin mas tumitindi yung kalagayan ng pamilyang OFW. Dahil ito yung killing ng simbahan, mas tinitingnan natin at gusto natin protektahan yung issues ng families. Na sa ngayon ay medyo nakakalungkot at medyo nakikita natin na hindi maganda yung patutunguhan kung hindi ito ma-address properly. Pero Ed, you will agree with me na yung OFW is a big percentage ng mga Pilipino. Kaya nga may party list eh. Pero gaano katotoo na nagagamit pa ang OFW sa political agenda ng ilang mga Pilipino? May mga pagtingin kasi na nagki-create ng mga clouds ang mga different politicians natin. Kasi sa bawat probinsya kasi pinanggagalingan, may makikita tayong mga bulk na mga migrant workers. Pero ang tanong nga dito, paano ito ima-maximize? Ima-maximize ba ito ng local government or ng national government na dalhin into their political agenda or gamitin ang OFW for productive citizenry? Wala pang malinaw na datos ito ba ay ginagamit for political purposes, pero sana hindi mangyaring ganon yung magiging direksyon at nakakalungkot kung ganon ang mangyaring direksyon. Ed, lumabas sa isang mensahe ng Vatican kahapon pinagdiwang ang Sea Sunday, paghirang sa mga magdaragat. Sinasabi na merong situations of injustice dahilan sa merong mga magdaragat na hindi pinapayagang bumaba ng barko kahit na nasa pantalan, lalong-lalo na kung naiiwan sila, abandonado sila, kasama yung kanilang mga barko na kanilang pinagtatrabahuhan, nahaharap din sa pamimirata, meron ding pinsala ng illegal fishing. What have you noticed? Because ECMI is under, well, of course, Father Edwin Coros as Calabrian, na yung kongregasyon ay sangkot din sa Apostleship of the Sea. What have you noticed? Matagal nang nakita yung ganyang pagtingin sa mga seafarers natin na very vulnerable yung situation nila, lalo na yung mga mandaragat natin na tumatagal sa dagat na matagal na panahon, halimbawa umaabot sila ng isang buwan or more than a month, at nakikita natin yung medyo kapag hindi pinababa at parang nagkaroon ng parang temporary vacation pag bumaba sila ng barko, makikita natin yung parang traumatic on their part kasi kahit tayo nga maka-experience ng napakatagal sa isang lugar na wala tayong masyado nakikitang ibang environment, so medyo nakaka-depress sa bawat tao yun. So nakakalungkot kung nakikita natin na may ganong mga pang-aabuso, pero sana ito yung dapat tingnan din ng ating pamahalaan at the same time na makita, tingnan ang totoong kalagayan at para ma-address yung mga issues na to. Kasi nagmamanifest sa mga seafarers natin na kapag bumalik sa Pilipinas, in terms of handling their families, in terms of handling their children, and
ang relasyon nila sa kanilang pamilya, medyo hindi nagiging maganda kasi nakaka-experience sila ng ganong problema sa sa barko at sa ibang bansa. So, sana tingnan ito para at least hindi mas lumala, lalo na pag dumating sa Pilipinas, mas hindi maganda ang patutunguhan ng sitwasyon ng pamilya. Liwanagin ko lang, karamihan ng mga manggagawang nasa ibang bansa ay ng ibang bansa base sa kanilang personal na desisyon. No? Personal decision nila ito. Walang namuwersa sa kanilang mga ibang bansa. Pero anong motivation nila at ng ibang bansa sila? Nung araw at hanggang sa kasalukuyan, may pagtingin na force ang ating mga kababayan na pumunta sa ibang bansa because of economic reasons. Dahil nakikita nila na in terms of employment, hindi nakakasapat or makakasustain yung sweldo nilang tinatanggap dito sa Pilipinas. May ganun trending na nakita, pero mas tumitindi rin yung trending ng tinatawag nating migrating mentality, na even if yung mga kababayan natin, wala namang kumbaga may capacity to stay on sa Pilipinas at kayang ayusin ang pamilya at nakakasapat naman yung income, pero nakikita din natin yung trend ng migrating mentality. Even yung mga young generation natin, they are motivated not because of economic reason, but because yung sinasabi nating creating a mentality among the Filipinos na mag-abroad at makita na mas maganda sa abroad kesa makita na mas maganda palang mamuhay sa Pilipinas. Ang karaniwan daw na motivation ng isang OFW ay makapag-aral ang anak, magkaroon ng pabahay, at magkaroon ng sariling negosyo. Yung bang tatlong ito nagkakatotoo sa pangingibang bansa ng mga manggagawang Pilipino? Yung sabihin natin magkaroon ng bahay, yan yung ultimate goal. Makapagpatapos ng mga anak, that's the ultimate goal. Pero yung sabihin natin makapag-invest, makapag-tayo ng isang negosyo para i-sustain yung pagbabalik, yun yung medyo tinitingnan natin kung mangyayari ba o hindi. Kasi ang nakikita natin at their retirement age, parang hindi pa nila na-accomplish yung mga dapat nilang i-perform as a family. Yun pa rin talaga yung gusto nilang mangyari sa buhay nila. Pero marami pa rin yung talagang hirap na abutin ito, lalo na yung tinatawag natin to reintegrate, makapag-reintegrate sila permanently at maging maayos yung kanilang reintegration dito sa Pilipinas. Kung tutunghayan natin, yung bang pangibang bansa ng mga manggagawa, ito ba'y nakatutulong o nakasasama sa bansa? Yung isang analysis na sinasabing because of the remittances na binibigay ng mga OFWs, if without the remittances of the OFWs and the migrants, hindi magiging makakatulong sa economy. Pero nakatulong ito at magandang makita yon. Pero ang laging nating nakikita, oo, nakakatulong sila, but at what cost? So, ang trending, maraming nakikita tayong trending ngayon na hindi pa nagkakaroon ng maayos sa documentation yung issue ng vulnerability na separation ng families. At the same time, yung mga nangyayari sa mga anak nila. Tapos, yung creating the culture of yung consumerism at materialism na sinasabi nga ang mga OFW ay stockholder ng malls. Oo, nakakatulong to sa mga business establishments, sa mga private companies. Pero, para ma-maximize yung remittance nila dito sa Pilipinas, paano ito dadalhin? Kasi sa ngayon, parang wala nakikita yung mga OFW and their families ng environment kung saan makakapag-invest at ma-set up nila yung mga remittance nila. Kaya parang nangyayari, gastos dito, gastos doon, nakakatulong siya sa economy, pero sa pamilya at sa kalagayan nila as a family at pagsusustain ng kanilang economic development as family, hindi natin nakikita maging maganda yon. Okay. We will open the floor to our friends from the media for your questions. Meron tayong microphone rito sa gitna. Please go ahead. We have questions from the audience? Yes, Sol. Pakilapit lang po sa microphone. Sol Vancy of Manila Bulletin. Tungkol to dun sa mga ocean-based, no? Isa sa pinakamalaki nilang reklamo na
hindi masyadong napagtunan ng pansin dahil nangyari sa abroad, no? Tsaka bihira ding mangyari. Bihira magkaroon ng ganung pagkakataon. Eh yung pumasok ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas, sa parang kasunduan sa mga foreign nagre-recruit ng mga seaman natin na kahit anong mangyari sa mga Pilipino seaman, ang masusunod yung batas ng Pilipinas. Kaya nung may mga namatay sa Amerika, sa sumabog na tanker, nung una, binibigyan na sila ng tigwa 1 million, hindi pa pumayag yung abogado. Tapos ginawa nung company, sabing ganun, o kung ganyan kayo, lalaban na lang kami na ang ipatupad dito yung maximum na inaalaw doon sa batas ng Pilipinas na ginawa ng Pilipinas specifically para sa mga seaman. Kailan kaya mababago to? Kasi kawawa naman. $10,000 lang yata yun eh. Instead of millions. Okay. Thank you. Would you care to react? Ang pagkakaalam ko patuloy advocacy tungkol dito. Nakikita yung ganyang problema pero continuous yung advocacy ng mga civil society groups sa ating kongreso at sa mga government agencies. Pero right now, hindi natin masasagot pa kung saan patutungo yung advocacy na to. Sana naandito si Secretary Baldos para at least makita natin kung ano ang progress na tungkol dito. Pero sa civil society groups like sa simbahan, patuloy advocacy natin, particularly yung ating church network, yung Apostleship of the Sea, para tingnan yung mga kalagayan na to. In the first place, meron ba comparative analysis na ginawa ang ECMI sa kalagayan ng mga manggagawa at magdaragat mula sa iba't ibang bansa? Sapagkat sa iba't ibang lugar, may simbahang katoliko rin, siguro nag-exchange notes din kayo pag merong pagpupulong. May mga seafarers tayo na magaganda yung benefits. Mayroon namang hindi. Depende sa kategorya kung anong klaseng seafarers sila. Siyempre masasabi natin, pag officer ka, maganda ang sweldo at maganda yung benefits mo. Doon natin makikita yung comparison. Wala pa sigurong pag-aaral paano talaga titingnan din yung mga mandaragat natin, mga seafarers na mas mababang level kaysa doon sinasabi nating officers. Yes, please. Ang isa pa nilang hinaing, yung masyadong maigsi ang panahon ng productive employment nila sa dagat. Dahil ang baba-baba ng age limit para makasampa sa barko. Minsan 45 lang hanggang 50. Kaya dyan lumalala tong talamak na dayaan sa birth certificate, ganon. Napipilitan sila dahil yung 45-50 sa panahon ngayon, malakas pa yung tao. Tsaka, talagang parang may taning ang buhay nila. Pagpasok nila ng unang sampa pa lang, bilang na nila, 8 taon lang sila kikita. Wala bang negosyasyong nangyayari para maiba ito? Tama po yung pagtingin. Kung makikita natin dito sa Luneta, sa Calao, ang daming mga seafarers dyan na talagang, parang ang complaint nga nila, yung iksi ng stay, ng employment nila na maging productive, tapos yung bakasyon nila dito umaabot, minsan pinakamatagal niyan 6 months, 3 to 6 months yung bakasyon. Tapos pagdating sa dagat, abutin lang sila ng mga 9 months to maximum of siguro 1 year. Yun nga yung nakikita na may problema doon. Siguro kasama ito na i-advocate natin. At patuloy naman yung advocacy tungkol dito sa mga seafarers natin. Sa seafarers pa rin, ano yung trend ngayon? Bakit dati 1 taon ng kontrata, ngayon ay paiksi na ng paiksi at halos tumatagal ng parehong 6 months to 9 months nilang walang trabaho bago makasakay ulit ng barko. May oversupply ba ng magdaragat? Wala pang concrete basis pero pwedeng tingnan dahil may competition na kasi ngayon. Hindi lang masasabing ang mga Pinoy ang pwedeng maging potential seafarers. Mayroon na diyang labanan ng mga iba't ibang nationalities. Like sinasabi nga, yung mga other nationalities like
Chinese ay naandyan na rin, parang magiging katunggalin na natin. Hindi lang naman sa mga seafarers, pati sa migrants workers, na hindi lang parang bukas ito sa mga Pinoy. Pero nakikita pa rin yung excellent na performance or pagiging excellent seafarers ng mga Pilipino. Pero yun dapat ding makita kung paano ma-upgrade ang mga skills ng mga seafarers natin para maging competitive sa other nationalities na tingin natin, yun na yung magiging trending ngayon. Other nations will be competing with us in terms of this kind of work. Okay. May tanong pa tayo from the audience. Yes. Yes, Madam. Perlita. Good morning. Actually, hindi tanong yung sa akin. It's more of a comment. Kasi ang focus natin sa mga nagmamigrate is more on yung situation nila abroad. Kung may problema, kung kailangan sila ibalik dito, kung may disaster or may nangyari, yung gano'n, no? I think alam natin lahat yun. Ang comment ko is, sana mas strong pa ang effort ng government and NGOs or other agencies in terms of looking into the issue of preparation of the family bago mag-abroad, or preparation regarding family separation or distant parenting. Kasi ang social cause ng migration natin, isa na ay yung family breakups or family disintegration. So, ako, isang nakikita ko na maganda sanang gawin pa natin ay yung may strengthen yung family, ma-prepare sila bago umalis yung father o yung mother. Kasi yung ding isang issue ng yung continuous communication among the family members. At saka yung paano mo i-prepare yung isang family pag aalis si nanay, so merong vacuum na malaki na maiiwan si nanay. So paano ngayon magkukope yung family na naiwan dun sa vacuum na naiwan yung role ng nanay, or vice versa dun sa tatay. So kasi pag naiwan yung isa, magiging father and mother siya, yung isang spouse, vice versa, di ba? Ang tinutumbok mo ba rito, Perlita, ay kung ang umaalis yung tatay, ang nagiging figure yung nanay. Kaya dumarami yung bakla, ganun ba yun? Hindi hindi naman. No, but anyway, that could be Dahil nakikita kasi yung nanay Mainin yung nanay. Oh. Hindi. Teka, seryoso ako doon sa una. Seryoso rin ako eh. Kasi marami, kasi social worker din Yeah, ako. pareho kayo social Marami worker akong din eh. sa exposure ko sa, doon hindi na ako masyado nag-work ngayon. Pero, na-involve ako once sa OWA. So, isa yun sa nakita kong parang kulang yata, or kulang ang gobyerno tsaka NGOs in terms of preparation. Baka merong magawa ang natin. Sir. Magandang observation po yan. Sa totoo lang, yan yung killing ng CBCP Commission for Migrants. We are into this activity, helping the migrant family in the formation, yung katulad ng mga sinabi nyo. That's why the Catholic Church in the Philippines is now in the process of creating structures in the different dioceses. We have already set up different migrant structures in the different dioceses in the Philippines. At the same time, organizing migrant families at the parish level para matulungan sa formation na to. So far, kami lang yung pwede namin sabihin i-claim na we are doing this kind of endeavor. Like for example, assisting migrants' children, we are into the formation of migrants' children at the school level, especially parochial and Catholic school, na doon kami mas mabilis maka-access. Pero nakikita namin malaki ang problema ng mga migrants' children at the public school. That's why we are calling other NGOs to be of support in terms of formation of migrants' children. At the same time, hindi lang naman lahat ay Catholic, so we are into forming migrant families at the Catholic churches, but we are also calling OFW migrants NGOs that they can be of help in terms of forming migrant families at the community level para yung ma-address yung coping mechanism in terms pagkawala ng nanay or tatay ay ma-address. Kasi may mga pag-aaral na po tayo dyan kapag nawala ang ang tatay or nanay, medyo vulnerable talaga yung pagkawala ng isa o dalawang magulang sa bata. At sinasabi nga, mataas yung percentage ng influences kapag ang
nanay ang nawala. So may mga ganyang pag-aaral at naandito kami sa stage na to para i-address talaga yung issue ng migrant families. Not hindi ang tutok ng Simbahang Katolika sa Pilipinas ay tungo sa katatagan ng pamilyang OFW. Pag sinabing katatagan ng pamilyang OFW, dapat malinaw yung reintegration na tinatawag. Pag sinabing reintegration, hindi ka lang dapat dun sa economic reintegration but also family reintegration. But the government is focusing more of the economic reintegration. Sinasabi nga nila, linking migration to development. Na parang nung araw, magkakasama kami sa advocacy na to na the key to successful reintegration is towards comprehensive OFW reintegration program. Medyo naiwanan yung ganung formula kasi ang sabi namin, nandito pa rin kami sa comprehensive OFW reintegration. Pag sinabing comprehensive, is more of economic reintegration and family reintegration. The church is focusing on family reintegration at yun yung nakikita natin medyo kakulangan dun sa emphasis din ng ating pamahalaan. Paano din tayo magko-complement with them? Kasi ang para nakikita lagi, yung productivity, yung economic health ng mga OFWs. So sana din, maging bigyan din ng pansin ng government na hindi lang parang the church is filling the gap of issues of family but also magkatulungan the church and the government para sa issue ng families. Kaya ang problema kasi dyan, kung yung PIDOS nga, hindi effective Pahanda mo pa yung pamilya. Yun po, yung katulad nung sinabi na dati ang PIDOS ay nasa POA, ngayon nasa OWA because kaya nasa OWA dahil isa nasama yung pamilya. Pero nung natanong ko sa mga local units, sa mga regional offices ng OWA, hindi ba mandatory sa pamilya na kasama na mag-abroad yung pamilya sa tinatawag nating family PIDOS? Sabi nila hindi mandatory or hindi kinokumpel na kasi sabi nila kung gusto nilang sumama. Pero sana nga, kung sinasabing family PIDOS, dapat mayroong compelling reason or mandatory na isama yung pamilya. Kasi parang it's discretion pa rin ng OFW kung isasama niya yung pamilya during the PIDOS session. So dapat, kung sinasabi nilang family PIDOS, so dapat strictly kasama yung family. Trivia lang mga kaibigan. Last year, dun sa new hires, number 1 ng Metro Manila, pangalawang Cavite, Batangas, Pangasinan, Cebu, Maguindanao, Laguna, Bulacan, Rizal, Pampanga. Dito po nagmula ang karamihan ng mga new hires for 2012. Nilda Ubina of Radio Veritas, may katanungan ka. Please go ahead. Morning po. Isa po sa issue ngayon ng ating mga migrants yung mga kaso na kinabibilangan o kinasasangkutan ng ating mga OFW. Ano po ba yung extent ng tulong na ibibigay ng Komisyon ng Simbahan regarding this? Alam po natin DFA and DOLE and other OFW offices sa government ang ating nakikita even on media, TV, radio, na tumutulong sa kanila. Sa simbahan po, sa inyong komisyon, ano po ba yung naibibigay po nating tulong sa mga ganito? Especially sa family din, na kung sakaling pupunta nga sa ibang bansa para makita, lalo last time yung nangyari po sa China. All issues ay kinikater ng commission. Medyo tahimik lang talaga kami, hindi kami maingay na pinofront namin, mini-mainstream yung initiative. Katuwang ng commission, ng CBCP commissions, yung mga diocesan migrants commissions natin at may malalakas na tayong mga probinsya, even partnering with the local government and attending to the needs, issues and concerns of the migrant workers. Kapag nalaman namin ang isang balita na galing siya sa isang probinsya, for example, Pampanga, we will coordinate with our Migrants Commission in Pampanga and then we'll discuss about the matter. Like for example, kung matatandaan nyo, nagkaroon ng isang Kapampangan na nasa death row, nagkaroon kami ng coordination meeting with the Philippine government agencies at pinapunta natin sila sa Pampanga to talk with us doon sa ating local doon. At the same time, ina-assist yung family para at least yung traumatic incidents na nangyari sa kanyang asawa ay kumbaga malagpasan niya. So may mga ganong mayroon tayong pagtulong na ginagawa kung saang probinsya na andon, kung saang diocese na andon, doon natin pinupuntahan at tinutulungan yung family. While the national office is doing advocacy work, meron ding direct intervention na ginagawa with the concerned OFW. At the same time, referral, kasi pag sinabing legal issues, government yan.
So we refer cases in particular kapag may mga legal issues, but at the same time, meron tayong mga chaplains overseas, yung ating mga priests and nuns and mga lay workers na may mga naka-assign sa post sa mga Catholic churches doon na tinatawag natin chaplain, nire-refer din natin directly yung mga cases. Sometimes, mas mabilis yung action doon kesa doon sa report na makikita natin dito sa mga referrals namin. Like for example, pag ni-refer namin yung isang case sa particular agency and refer to the chaplain, parang minsan nagte-test kami, alam na namin yung update ko, ano nangyari, pero minsan yung government agency dito, hindi pa alam na may, for example, nakauwi na pala, pero sila nag-iintay pala ng transmittal report from the embassy, whereas, na-coordinate na sa amin ng chaplain na naandito na nakabalik na sa Pilipinas. So mga ganong pangyayari na we have also access sa post, particularly with the chaplaincies natin. Sir, follow-up lang po. Doon po sa sinasabi niyong diocesan migrants offices po dito sa Philippines, gaano po ba karami itong diocesan? Lahat po ba all over the Philippines? Lahat ng diocese may migrants offices po? Hindi pa po. Like, when it was mentioned at the PCP2, alam natin yung Second Plenary Council of the Philippines, na nakalagay doon na dapat mai-address ng mga bishops natin at sa mga diocese na magkaroon ng concern sa migrant workers. At that time, hindi pa talaga siya na-implement. Nung nag-regionalize kami ng aming operation sa commission, we started forming the migrant structure in 2005. At nasa lobby work kami noong 2007. Pero since napakabago ng commission sa Catholic Church in the Philippines, yung intervention, from 2007 until the present, masasabi namin at least may 80% responses yung mga diocese natin, particularly mga bishops, to make a pastoral intervention dito sa mga issues and concerns ng migrant workers. Pero may malalakas na tayong mga diocesan structure in key cities and provinces nationwide. At sa Luzon po, na yun yung coverage ko, I'm handling Luzon dioceses. So, malakas na po yung program natin at mga structures natin na nandito sa mga areas na to. Okay. For the information of our listeners, marami pong Pilipino ang nagtungo na sa Estados Unidos. Ito yung figures from 1981 to 2011. 1,203,000. Tapos, 310,000 na nagtungo ng Canada. Ang nagtungo ng Japan, 120,000. Sa Australia, 113,000. Sa Italia, 20,000. Sa New Zealand, 14,000. Germany, 13,000. United Kingdom, 10,000. Ang mga nagtungo sa Spain, 9,000. At nagtungo sa Korea, 9,000. Yung nagtungo sa iba't iba pang bansa, about 29,000 of them. Siguro it's about time that we should also focus on Filipinos who married foreign nationals. I don't know, hindi yata gasinong napapagtuunan din ng pansin yun. Pinag-uusapan pa. Okay? We have questions from the audience? Tess, please. Maganda na tugunan yung tungkol sa problema ng mga migrant Filipinos, no? But ang isang concern lang for commercial media would be ano talaga ang konteksto ng polisiya, ng simbahan tungkol sa pakikitungo sa gobyerno pagdating sa serbisyo para sa mga migrant workers o mga taong nag-migrate na at sa mga Filipino overseas workers. Ano ang pangunahing advokasya ng advocacies? Pangalawa, yung polisiya tungkol sa reintegration kasi may reintegration na intervention, may reintegration na follow-through. So ano talaga yung posisyon ng simbahan tungkol dito? Salamat. Ang laging sinasabi, the Catholic Church believes that migration is a right. However, forced labor migration must be condemned. Hindi natin kinokondemn yung mga nag-abroad, but kinokondemn natin yung mga policies na tingin natin ay makakasira sa usapin kung may makaka-apekto na ang migration in terms of effect on the person, the family, and society. In terms of ang direction talaga is towards strengthening migrants' family. That's the advocacy of the Catholic Church in the Philippines.
At the same time, hindi we're just only fill in the gap. Ibig sabihin, may malaking role din and responsibility ang Philippine government natin. But because we are part of the society, ang gusto natin talaga magkaroon ng complementation. Wala tayong masyadong debate pag pinag-usapan yung migration. At linking with the government ay maganda naman yung ating pakikitungo sa kanila. At in fact, ang CBCP-ECMI, like for example, sa mga areas natin sa mga diocese, while the national government is creating the interagency cooperation, we are also doing interagency cooperation at the local level. Mas binibigyan namin ng emphasis ng partnership with the local government. Kasi ang tingin natin, dapat ang migration ay hindi lang tinitingnan at the national level. Kasi may pagtingin kami na ang mga issues and concerns ng migration ay depende kung anong probinsya, kung anong region. Kasi minsan nakikita namin, hindi pag sinabi pinag-usapan natin yung illegal recruitment ay lahat yan sa probinsya na yan nangyayari. May mga nakikita kami na dapat tingnan ang migration para ma-address din sa bawat probinsya kung anong issues and concerns mayroon yung isang probinsya. Like for example, nakikita namin trending na sa Region 4, particularly Calabar Zone area like Batangas, hindi na masyadong pwedeng, parang nakikita namin hindi na usapin pa yung mga issues of illegal recruitment, but matindi yung issue na ng family issues and concerns nila. Yung dysfunctional families na andyan na, yung effect sa bata. But in Region 1 and 2, dahil medyo ano pa sila, dyan namin nakikita yung mga violations against migrant workers, yung mga abuses, yung mga lahat ng mga prominent cases na nakita natin, naandyan sa mga areas na yan. Kasi kumbaga, bawat probinsya, bawat region, lumalagpas sila doon sa stages of migration na gusto nilang i-uplift yung condition nila. So, at the same time, dapat makita din ito ng national government na creating structures at the local level in terms of migration policies para makita din kung paano makakatulong ang bawat probinsya. So, mas doon namin tinutuon yung pakikipagtulungan at the local government units. To mention, the Commission created the formation of Interagency Council for Migrants Concerned in the provinces of Pampanga and La Union, and the diocesan structure na create natin dito ang oversee or nagpe-preside nitong Interagency Council. Like sa Pampanga, we have this PIAMCO, Pampanga Interagency Council for Migrants Concerned. All issues ay tinatalakay dito. At the same time, sa La Union din, we have La Union Interagency Council, wherein we have good partnership with the provincial government. Yes, please. Follow up. So nakita natin yung advocacies ng simbahan. Ano naman yung mga challenges para sa simbahan? Anong mga kinakaharap ninyong problema ngayon na dapat matuunan din ng pansin ng ating pakikipagtulungan sa mga non-government organizations and also the government itself? Yung challenges, may challenges internal. Siyempre, we are advocating pa rin sa mga bishops and the diocese to fully implement the structure. While we are the ones advocating for it and we are assisting and helping the diocese for the creation of this structure, nandun pa rin yung challenge talaga na to really respond on the pastoral care. At the same time, yung challenges din namin, it's paano ba namin talaga maililink at ma-advocate at the national government na may matingkad na usapin na ang pamilyang OFW na dapat nang talakayin. Kasi para pagdating ng panahon, hindi tayo magugulat na ganito na ang lipunan natin. It's because yung effect na migration sa pamilya. Okay. Pang business mirror at pang business world na tanong ito. May analysis kasi na ginawa tungkol dun sa pinadadala ng mga manggagawa noong 2000, 2003 at 2006. Sinasabi na from 18% ng OFWs na nagpapadala ng remittance noong 2000, naging 21 noong 2003, naging 23% noong 2006. Pero kung susumahin mo yan, less than 10% ng lower income households receive remittances. Ngayon, yung poorer households tend to receive remittances from internal migrants. Anong tingin mo rito? Bakit nagkakaganon? Tapos sabi, remittances have underwritten the construction of houses, private education of children and family members, and enabled families to stash some savings. Mas marami bang nakakapag-save o mas marami na uuwi sa mall o sa SM? Yan.
Yeah, liwanagin natin Opo. yung SM dahil Oo. pag may pera ka na, magpapalit ka sa money changer nila, bibili ka ng grocery, bibili ka ng condominium. So bago ka lumabas ng mall, ubus na yung perang kinita, right? So paano yun? Totoong trending yan sa mga migrant families na kakaunti nakakapag-ipon at nakakapagplano ng kanilang remittance. At sinasabi nga talaga na ang mga OFW families ay considered mga stockholder ng malls. At may pag-amin yung mga malls, mga owner ng malls or mga managers ng malls na nakikita na may mataas na contribution yung mga migrant families of the income ng kanilang mga shops. So parang sinasabi 50% of the income nila ay nanggagaling sa mga OFW families. At tama talaga na hindi lahat ay nagkakaroon ng ganong initiative na makapag-ipon dahil nga doon sa upgrade ng kabuhayan nila. At dito malaking papel din siguro yung maturuan at magkaroon ng educational campaign para ma-aware at ma-inform. Kasi parang, ano yan kulturang Pinoy na hindi talaga tayo mahilig mag-ipon. So, mayroon kaming ganyang advocacy din na ginagawa, especially of integrating savings and consumption values sa mga formation namin sa migrant families at migrant children. At mayroon na kami naging pilot test na kung tuturuan pala ang mga OFW children, especially migrant children, ay makakatulong pala sila para maging productive partners pagdating sa economics ng kanilang pamilya. Pero ang tanong nga dito, nasaan kasi yung environment na mapipressure at mafu-force ang migrant family and their OFW and their family members na makapag-ipon kasi hindi nila alam kung saan pwede talagang ilagay. Kasi wala naman talaga makikita kang maayos na environment kung saan mo pwedeng ilagay ito. Even investment, livelihood opportunities, hindi mo makitaan ng ganon. Tapos pwede rin tingnan kasi na sana makita doon sa pag-aaral saan bang mga probinsya nakikita mas mataas yung remittance. Okay. Parang sinasabi din niya ng ating yung GDP natin, hindi lahat naman ng probinsya ay malaki yung contribution sa GDP. Parang sinabi ng NEDA kasi na 3 regions lang ay 40% of the contribution sa GDP ay nanggaling sa 3 regions. So, Calabarzon, Metro Manila, and Central Luzon. So, parang tingnan din sana saan ba talaga mataas yung contribution ng remittance pagdating sa mga regions. At doon pagtibayin at palakasin yung economic palakas yung environment for economic activities ng OFW families na doon pwede magkatulungan local government at national government. Okay. Doon po sa mga mga kasama nating naririto, I'm sure you have a parent, you have a friend, you have a cousin na nag-migrate, nagtrabaho sa ibang bansa. And you've noticed the metamorphosis of communications. From letters to voice tapes na ipinadadala, meron ng multimedia at real-time communication. Anong reaksyon ng panauhin natin sa isang survey na ginawa na kahit na merong makabagong komunikasyon, may mga cellphones na may camera, hindi rin gusto ng OFWs ito sapagkat lumalabas na parang control instrument at surveillance instrument. How do you look at it? Mayroon kasi kaming isang mga survey and pre-awareness test na ginagawa sa mga anak OFW and their families. Like, paano kayo nakikipag-communicate sa inyong mga magulang sa ibang bansa? So may choices, letter writing, voice tape, cell phones. So nung dati nung araw mataas yung percentage na letter writing, pero ngayon parang huling-huli na siya at parang pag tinanong namin yung mga OFW families and their children, sasabihin nila, bakit ayaw nyo nang magsulat? So mas maganda nagsusulat kayo para nare-retain, may retention sa pinapadalhan nyo both ends. Sabi nila, patriotic na daw yung ganong pamamaraan. So mas gusto nila yung cellphones. Pero meron din parang nakikita na parang yun nga, nagiging surveillance mechanism. Minsan parang yung independency kasi ng bawat isa, ngayon masyado ng close yung communication, pero mas tinitingnan natin na magiging positive ito kung ma-handle din properly. Like, yung mga gadgets na to, tingin natin, kung hindi ma-address ng mga bawat pamilyang OFW, yung gadgets na to, like pag nagbibigay sa mga anak, so may mga access na yung mga bata of
going to social networks, yung mga network sites natin na minsan hindi na dapat muna pinupuntahan ng mga bata. At yun ang medyo delikado din na dapat makita rin ng bawat households. So paano din mamomonitor yung bawat members of the family, especially migrant children, para at least hindi mapariwara yung kanilang mga anak. Sol, re-reserve ko na yung tanong ko mamaya ng konti. May pag-aaral po ba na nagsasabi kung bakit sa NCR at sa mga mas nakaangat na urban centers, mas malaki ang remittances? Wala kayang kinalaman to sa dahil yung mga taong nakatira doon ang may mataas na pinag-aralan. Kaya ang kanilang nakukuhang trabaho sa abroad ay mataas din ang kita kaysa doon sa mga taga-liblib na po na hanggang domestic helper lang at kung sinuswerte, seaman. Isa din po yun na tinitingnan, pero tinitingnan kasi yung number of migrant workers per region or per provinces. So na-mention ni Melo na ito yung mga areas na may top sender provinces. Mataas talaga yung mga number like Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga. Yan yung mga matataas at hundreds thousands of OFWs na naandyan, definitely mataas din yung remittances compared to other regions or provinces, nasa mga 20,000, 25,000. So, sa mas malaki yung OFW pinapadala ng probinsya, mataas din syempre yung remittance na dumadating. Hindi, may pagtingin na hindi pa dahil kung ano yung trabaho, kundi sa dami ng mga OFW sa particular na lugar. Okay? Alright. Pero, meron ka bang nababalita na mga kasal na pang Korea lang, kasal na pang Taiwan lang, kasal na hanggang Kuwait. Pero pag alis ng Kuwait, break na sila. Mayroon na pong ganyan trending. Even sa Facebook, di ba? May relationship sila sa Facebook, after that break na sila. So may ganyan din po sa abroad. So parang nakikitang may mga ganyang phenomenon na silently nangyayari pagdating sa abroad, may relationship, pagbalik sa Pilipinas, sabay na darating sa airport, pero magkahiwalay ng lugar na pupuntahan. So, yan po yung medyo, syempre, tinitingnan natin ng mga anggulo at gusto natin, ngayon ang medyo focus nga po namin, makita yung unti-unting nararamdaman ng pagkawasak ng pamilyang OFW kasi dati silent ang mga OFW about it. Pero ngayon, ano na po sila, medyo nagsasabi na ganito ang sitwasyon ng kanilang pamilya at open na sabihin yung mga ganito at gusto namin mapag-aralan kung bakit nagkakaganito. Okay. Pero, paano yun kung nagkakaanak? May mga incidents po as reported like may case na mention sa amin ng isang embassy staff sa Brunei, like for example, nagkakaanak pero nangyayari, pinapaampon, iniiwanan doon at pinapaampon yung bata. Meron naman pong mga incidents na binabalik, sinasama dito sa Pilipinas, pero naandun syempre yung hirap para tanggapin siya ng kanilang pamilya. Marami na tayong mga incidents ng ganyan. Kaya po, vulnerable talaga sa ganito ang mga OFW families. At dapat nga matutukan yung sinasabi nyo kanina na family PIDOS, pag-strengthen ng pre-departure orientation seminar, particularly on family relationships. Kasi parang sinasabi sa PIDOS, hindi mas nabibigyan ng emphasis ang bagay na to. Hindi ko lang alam, pero sinasabi na Filipino nationals na may asawang mga taga-ibang bansa, doon na naninirahan sa bansa ng kanilang esposa o esposo. However, kung hindi magkaigi ang kasal, umuwi yung Pilipino rito sa Pilipinas, dala yung mga anak. Ano kinabukasan nila? Siyempre po, mahirap yung ganong sitwasyon nila. Paano tatanggapin ang pamilya, paano ipapaliwanag sa pagpapalaki ng bata. Pero yan nga po yung nakakalungkot na sitwasyon ng OFW families pag nagkaroon ng ganitong sitwasyon sa pamilya. Kung nakikita natin may trending na ganon sa ibang bansa, may ganitong trending din sa Pilipinas na quote and quote sasabihin natin, may mga kalalakihan tayo sa Pilipinas, parang it's reported to us sa mga community na tinatarget
ng mga kalalakihan na to ang mga OFW spouse o mga babae na para ma-win over nila. So parang sinasabi naghahanap ng sugar mommy. At yun nga yung tinuturo namin sa mga pamilyang naiwan dito na lakasan yung loob nila at huwag pabiktima sa mga ganitong trending na ginagawa ng mga ibang kalalakihan natin na hinahabol yung kahinaan ng mga kababaihang OFW family dito. Meron ako na balita, I don't know how Nandi Pacheco will react to this, pero yung kasing isang Pilipino sa Roma na walang trabaho, pero nakakapagpadala ng kita sa Pilipinas. At ang kanyang pinakatrabaho, parang internet provider. Magpaligaya ng Pilipinang nalulungkot. At yung kanyang pinaglilingkuran ay 5 na magkakaibigan pero hindi nagkakaalam-alam na iisa yung DSL nila. Pero kung ganito ang buhay, anong misyon ng simbahan doon? Nasa Roma pa naman. Is it, sabihin natin, bihirang mangyari o ganun ang kalakaran? Hindi lang alam. Silent kasi yung mga ganitong usapin, pero conscious and aware din naman tayo sa mga ganyan. Kaya nga andun yung pagtuturo, pagpapaliwanag, yung formation. Pero sabi nga natin, kung ganyan na yung gawain, pwedeng ma-convert at mabago pagdating ng panahon at pag nakita na nilang mali yung ginagawa nila. Pero parang hindi natin pinagpapawalang bahala yung mga usapin na to. Hindi lang siguro doon sa ibang bansa, dito rin sa Pilipinas, yung mga modus o trends na ginagawa ng mga anak OFW, hindi pa naman malinaw yung mga pag-aaral, pero sa pakikisalamuhan namin sa mga anak ng OFW, kapag hindi nakita yung kalagayan ng mga anak nila, may nakikita tayong ganitong trending. Na minsan naghahanap ng father image, nakikipagrelasyon, or kaya nakikipagrelasyon, naghahanap ng mother image. At the same time, minsan, yung sinasabi nating pakikipagrelasyon sa mga ganitong bagay, or yung parang habitual na nakikipagrelasyon kahit kanino, ay nakikita natin mga trending na to sa mga anak ng OFW. Or even, migrant, the spouse and the husband or the wife of the migrant workers. Okay. The last question would have been very good for Secretary Baldos and the IOM and Migrante. But I will just ask you the last question for today. Hanggang kailan sila mangingibang bansa? Hanggang kailan sila mangingibang bansa kung walang malinaw na policy direction ang ating pamahalaan patungkol sa overseas employment? Hindi ko alam kung nakikita rin natin, tingnan natin dun sa agenda, Philippine Development Agenda ng ating pamahalaan, paano ba pauunlarin yung domestic employment natin. Hanggat hindi klaro ito at hindi malinaw yung direction policy on overseas migration, and employment, tingin ko patuloy at patuloy ito. Hanggat hindi na-address yung mga basic concerns natin dito sa Pilipinas, patuloy at patuloy ito. Ang sinasabi naman ng mga kababayan natin Pilipino, even yung mga naandun, kung may malinaw na kabuhayan, employment, maayos na kalagayan dito at makakapag-upgrade sa pamumuhay nila, bakit hindi sila dito magtatrabaho? So, yun din yung challenge na dapat natin i-pose sa kanila. Sa ngayon, hindi namin nakikita pa saan ba papunta yung policy on migration. Hindi rin natin makita doon sa kine-create ngayon na Philippine Development Plan kung naandun siya. So, yun po yung ating respond doon. Okay. Mga kaibigan, next week, we will talk about the SONA, State of the Nation Address of the President. And we will have varied members of the panel sapagkat we invited the Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines. Kasama rin po si Nandi Pacheco representing Gunless Society. We also invited Governor Mujib Hataman of ARMM to join us and several other members of the academe to share with us their objective analysis of the SONA. For the past so many years, ano nangyari? 3 taon na,
pang-apat na itong SONA ni Presidente. Ano nangyari din sa unang tatlo? Meron ba? Siyempre meron. Kung ano, hindi natin alam. So, mga kaibigan, nais ko pong pasalamatan ang ating panauhin. I just received word from the Department of Labor. Hindi sila makakarating ngayon. We also invited the Commission on Filipinos Overseas. But yung kanilang secretary missing in action. Pero may susunod pa naman. We'd like to thank Nandi Pacheco and Mrs. Priscilla Pacheco for hosting our Tapatan sa Aristocrat. Next week, we will talk about SONA. On August 5, we will talk about the South China Sea or West Philippine Sea. On the 29th, we have another interesting topic. Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa media. Have a nice day.